Magtataas na nga ng singil sa kuryente, posible pang magkaroon ng brownouts. Ngayong buwan, magpapatupad ang Meralco ng 89 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa generation charge. At dahil manipis ang supply ng reserbang kuryente sa Luzon grid, nagbabadya raw ang mga brownout. May report si Julio Segovia. May dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong Abril. 89 centavos kada kilowatt hour ang rate hike. Nagmahal daw kasi ang generation charge at iba pang mga components sa electric bill. Kaya ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, higit 178 pesos ang madadagdag sa buwan ng bayarin. Halos 500 piso naman ang taas singil sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour kada buwan. Paliwanag ng Meralco, napilitan silang kumuha ng power supply sa merkado na mas mataas ang presyo. Maraming planta raw kasi ang naka-maintenance shutdown sa gitna ng mataas na demand sa kuryente. Prices in WESM basically dictated the overall cost of the generation charge. Dahil generation charge ang tumaas, otomatiko itong naipapasa ng power distributor sa mga consumer. Alinsunod sa batas, isang bagsakan lang ipapasa ng Meralco ang 89 centavos kada kilowatt hour rate hike. Na-approve naman sa Energy Regulatory Commission. Kung hatiin mo ngayon sa mga susunod na buwan, kung mataas pa rin, at ito ay hahatiin mo din, so magkakapatong-patong lang din. Para mabawasan ang taas singil sa susunod na buwan, kumontrata raw ang Meralco ng 3 dagdag na power plant. Sakaling aprobahan ng kontrata, bababa ang dagdag singil sa Mayo. Ang unang pagtataya na 1 peso and 71 centavos, magiging 44 centavos. Hindi rito natatapos ang kalbaryo ng mga consumer. May power rate hike na nga ngayong Abril, nagbabadya pang magkaproblema sa supply ng kuryente. Dahil naka-yellow alert ngayon ang Luzon grid. Ibig sabihin, sobrang manipis ang reserbang kuryente, kaya hindi nawawala ang posibilidad na magka-brownout. Kahapon, 2 planta ang nag-emergency shutdown kaya lalong humigpit ang power supply sa Luzon at bumaba sa 400 megawatts ang power reserve. We encourage our customers to exercise energy efficiency. But again, the situation is really dependent on the condition of the power plants and the rate of increase in demand. Pero sa pinakabagong power situation outlook ng National Grid Corporation of the Philippines ngayong araw, nasa 217 megawatts na lang ang reserve ng Luzon, 175 megawatts na lang sa Visayas, habang kulang na ng 301 megawatts ang sa Mindanao na nakakaranas ngayon ng rotating brownouts. Julio Segovia, GMA News.